Good morning, sir. I'm John Darby Munyo and Ben Rivera. Ben Rivera. And what is your position here? BDRR, so focal person ako sa Barangay Disaster Risk. Nice to meet you, sir. So, we're here to interview and thank you so much for this opportunity. And my first question is, what preparations does your barangay do to help the community get ready in geological hazards like earthquakes? Okay lang na Tagalog, no? Para at least maintindihan din ang mas nakaka. Siyempre, una dyan yung paggawa tayo ng emergency kit. So, kailangan pangunahin pa ang kailangan natin tulad na pagkain, tubig, flashlight, saka diesel, saka sakali. And then, siyempre, pagsasanay at pagpabalita. So, of course, yung pagsasanay is may mga seminars, training din naman tayo. And then, pagpabalita naman, kailangan nating through posts sa social media, any platform ng social media, nakikita naman na kabarangay natin possible na magkaroon ng concert sa atin. My other question is, how do you inform or educate the residents in Navotas about these geological hazards? Siyempre, nagpapakalat tayo ng mga informations. Ayun nga, tulad na sinasabi ko, through posting sa any social media platform, and then pagbisita natin sa mga barangay, sa mga schools sa ating barangays. And then, paggawa ng pakikipag-ugnayan sa mga eksperto, tulad ng mga e-books na may related sa mga hazard na mangyayari. And then, of course, yung tawag dito, pagbibigay din ng mga seminars, trainings sa ating mga residente na organizations na possible na maging katuwang natin sa mga disasters. Okay, sir. Does your barangay train BDRR? My third is, what is your role as a barangay official? Siyempre yung role natin as a barangay personnel, siyempre pagtugon, pinag-ulis pagtugon sa mga emergencies, tapos tayo pag-coordinate sa mga ahensya, then magsubaybay sa mga sitwasyon, kung dapat bang ilikas yung mga residente or mag-stay na muna sila sa area nila, and then pagbibigay din of course ng informations kung kailangan na nila ilikas talaga, and then pagtulong sa paglikas, of course, siyempre kailangan i-guide din natin sila kung saan yung pinaka-mas malapit at safe na How do you respond or assist residents while the hazard is happening? Aga-agarang pagtugon, of course, pagbibigay na agarang tulong sa mga residente na nangangailangan tulad na paglikas, siyempre yung pag-rescue sa kanila at pagbibigay na pangunahing pangangailangan. And then, yun nga, pagsubaybay pa din sa sitwasyon kung pinakailangan na sila talaga paglikas or hindi ba ganun pa yung pinaka-area nila doon sa. And then, pag-suporta sa mga residente, like for example, muna sila sa evacuation centers, siyempre nagbibigay tayo ng mga pangunahing pangangailangan nila at saka sa medical support. My next question is, how do you help the community recover after the incident? Ayun, siyempre unang-una is pagsusuri ng sitwasyon. So, kailangan yung lugar ba ay matutukoy natin kung nangangailangan pa talaga sila ng tulong, yung mga residente, kung dapat natin gawin. So, and then yung pagtatatag ng evacuation center. So, kailangan magkaroon din tayo na evacuation center para matiyak natin yung mga residente natin is ligtas sa lugar na pupuntahan nila. And then, ayun nga, yung pagligas ng mga residente, karoon din tayo dyan na iligtas natin yung mga residente sa hazard na yun, no? Sa sitwasyon. Of course, yung pagsuporta din sa mga
nasugatan, kailangan din natin ng mga medical assistance pagdating sa mga ganito. Yun. Okay, sir. Mga bonus questions po. Yes. Specifically, saan po ba, here in Navotas, where are the prone areas that can cause earthquakes? Sa ngayon, kasi dito sa Navotas, dito sa barangays natin, ang pinaka-tabing tabing dagat kasi yung inaano natin yan is yung sa tsunami. Ay, sa sa tsunami talaga yung mga prone sa may malapit sa mga dagat talaga. Tapos, ayun nga, kung sasakali ng tsunami, automatically, magkakaroon ng earthquake. So, dito naman yung landslide naman sa atin kasi mostly, nangyayari lang yung landslide sa mga mas malakas na talaga or sa mga bulog na area. So, yun, dito sa Navotas, gano'n naman pinakano natin dito sa tsunami sa earthquake. Pero, tinatamasa natin kasi ngayon talaga pagdating sa hazard or geological hazard na tinatawag is yung flooding talaga. O flooding talaga ang pinakano natin. Kasi konting ulan lang, sunang ulan, napaka talaga tayo. So, ayun. So naman po, here na po, saan naman po yung mga safe areas na? Sa buong Navotas kasi, per barangays kasi yan no? Per barangays, may mga evacuation centers na tinatala. So dito sa barangay ng NPPN, so mayroon tayo mga 3 evacuation center na may talaga. So yun, parang sa mga committee as bilang disaster, binagay natin yung mga evacuees natin, yung mga residente natin kung saan talaga sila dapat na Okay, sir. Ngayon nasa question po tayo. Would you mind sharing some safety tips or advice to everyone who is watching this? Ayun, siguro ang pinaka-the best dyan is mangialam para sa bayan. Kailangan kasi ano ka din sa safety mo no? Yung mga information. So kailangan handa ka, no? Maging alerto sa mga possible na mangyari sa ating lugar, sa ating bansa. Tapos, alam mo yung mga posibleng panganin, of course, magplano kung ano yung mga pinaka-gagawin talaga natin. And makikipag-ugnayan tayo sa mga otoridad na may mga kaalaman regarding sa mga hazards na tinatamasa ng ating lugar. Okay po, sir. Thank you, sir. Thank you. Very satisfied po. Thank you.